Mabuti, kumusta ka? Wala kang dalang armas. One po, sir. Ayos, lumapit ka lang sa akin at tumalikod. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Sige. Opo, sir. Salamat. Ang nagsimula bilang alitan sa pamilya ay nauwi sa isang planong pagpatay kapalit ng bayad. Ipinapakita ng bagong labas na bodycam video ang pag-aresto sa ama ni Gabby Gonzalez, isang TikTok star, na yun sa mga piskal ay nakipagsabwatan sa kanyang anak para umupa ng hitman na papatay sa ama ng kanyang anak. Magka-co-parent kami. Ako ang nag-aasikaso ng lahat ng appointment sa doktor, dentista, at therapy. Ibinahagi ni Gabby Gonzalez sa daan-daang libong followers niya na co-parent sila ng ex-boyfriend niyang boy band member. Pero, di umani gusto niya itong patayin. Ilalagay ka muna namin sa likod ng sasakyan sandali. Ang sinabi ng tatay niya sa mga otoridad na kumukuha sa kanya na posibleng matagal siyang mawala. Nasa kaso tayo na inihahandog ng law and crime. Ako, si Chris Stewart. Tingnan mo, paulit-ulit na lang ang usapan sa kababawan ng social media. Pero sa kasong ito, malayo ang online na imahe sa totoong nangyayari ayon sa FBI na kinasasangkutan ni Gabby Gonzalez at ng kanyang pamilya. Magiging tapat ako sa iyo. Wala akong kilala sa mga sangkot sa kwentong ito bago sila maaresto noong nakaraang buwan. Pero kung katulad mo ako, hindi na mahalaga yun kapag nakita mo kung gaano talaga nakakagulat ang mga paratang na nasa sentro ng kwentong ito. Ngayon, may bagong body cam footage na nagpapakita ng aktual na pag-aresto sa umano'y taong nagpopundo sa operasyon. Alamang laban na ako. Hindi. Hindi ako aware. Anak kang aware. Ariella. Oo. Kakarating lang ng bodycam video mula Seminole County Sheriff's Office, Florida, tungkol sa pag-aresto kay Francisco, tatay ni TikToker Gabby Gonzalez, noong nakaraang buwan. Ito ang video mula sa West TV Orlando na nagpapakita ng unang pagharap ni Francisco sa korte matapos siyang akusahan na nagtangkang umupa ng hitman para ipapatay ang ama ng apo niya. At ang mas nakakagulat pa sa kasong ito ay propesyonal na abogado si Francisco. Pero ngayon ay nahaharap siya sa posibilidad na makulong ng matagal at magsuot ng bilanggo na uniforme. Ipapapita ko kung ano ang sinabi ni Francisco sa mga pulis habang dinadala siya. Pero para tunay na maintindihan ng kwentong ito, kailangan mong tingnan ang di umano'y mga hakbang na ginawa ng pamilyang ito para targetin ang isang tao na sa publiko ay tila maayos naman ang relasyon nila. Sige, una kong pag-uusapan ng Florida kasi syempre, lumaki at pinanganak akong taga Florida at lumipat ako 5 taon nang nakalipas. Ito si Gabby Gonzalez. Mayroon siyang mahigit 400,000 na followers sa TikTok at may isa pa siyang 400,000 na followers sa Instagram. Nakuha niya ang followers online dahil sa sobrang tapat niya sa audience. Halimbawa, pakinggan mo itong nilagay niya sa Instagram. Ang free bleeding ay tumulong sa akin maging mas konektado sa katawan ko. Pangalawa, sobrang mahal na mga produktong ginagamit para sa regla. Dapat madaling makuha ng lahat ng nangangailangan ang mga produktong para sa regla. Hindi naman ganon at patuloy pang tumataas ang mga presyo. At bukod pa rin, may mga chemical na nilalagay sa halos lahat ng produktong para sa regla, kahit pa yung mga organic. Dumating na ako sa punto ng buhay ko na mas gusto ko nang tumigil at wag nang makisali rito. Bukas din si Gabby tungkol sa anak niyang babae kay Jack Avery, isang mga awit. Naging isang single na ina ako nung ako'y 17 kasi ako lang talaga ang nagpapalaki sa anak ko ng mag-isa. Pagkatapos ng 2 taon at kalahati bilang single mom, agad akong pumasok sa relasyon dahil umaasa ako sa pisikal at emosyonal na suporta na gustong-gusto at kailangan ng mga single parent. Gusto ko ring maranasan ang masayang, malusog at matatag na relasyon. Naging malinaw na hindi magtatagal ang relasyon. Natakot akong makipaghiwalay dahil natatakot akong muling mapag-isa. Natapos ang 2 at kalahating taong relasyon, mag-isa ulit ako ngayon. Kaya isa pang sandali ng katapatan dito. Bukod sa Backstreet Boys at NSYNC, talaga namang wala akong alam tungkol sa mga boy band. Lalo na yung mga sikat na yon. Pero si Jack Avery ay miyembro ng isang boy band na tinatawag na Why Don't We. Tumigil sila sa pagpe-perform noong 2025 dahil sa ilang legal na issue na kinasangkutan nila kasama ang dati nilang management. Pero sobrang sikat talaga sila.
Si Jack mismo ay talagang sikat. Halos 1,500,000 tagasunod na siya sa Instagram. Ito ay isang larawan na ipinost niya noong Marso ng 2025. Kasama sa larawan ng batang babae na may caption na Ang Aking Reyna. Ngayon, mula pa noong 2020, sina Jack at Gabby ay may alitan sa kustodya ng kanilang 7 taong gulang na anak na babae. At kahit ano pa ang mga pangyayari o gaano man naging maayos ang hiwalayan o paghihiwalay, hindi madali ang mga laban sa kustodya. Pero ito ang sinabi ni Gabby nung Marso ng taong ito sa Instagram. Magka-co-parent kami. Ako ang nag-aasikaso ng mga appointment sa doktor, dentista, at therapy. Kaya pag napanood mo ang video na yon, iisipin mong okay lahat. Pero matagal na silang may problema sa kustodya, na mahirap talaga. May isang batang babae sa gitna ng lahat ng ito. Pero tila napakakampante at bukas si Gabby habang pinag-uusapan kung paano sila nagko-co-parent. Sabi ng FBI, malayo ito sa katotohanan. Sobrang delikado na talaga ang sitwasyon noong mga panahong yon. Kaya pag-usapan natin ang mga paratang na nasa sentro ng isyong ito. At para maintindihan ito, balikan natin ang taong 2021. Diyan nagsimulang mag-imbestiga ang FBI sa pamilya Gonzales at ilang iba pang tao. Di umano'y dahil sa tangkang pagkuha ng hitman para ipapatay si Jack Avery. Kasama rin si Gabby Gonzales ayon sa mga ahente. Kaya si Gabby ay may ex-husband din na nagsabi sa FBI, ayon sa mga dokumento ng korte na nabasa namin, na ang tatay niya si Francisco ay nagsabing mas mura ang custody dispute kung patay na si Jack Avery. Si Francisco ay di umano'y kumuha pa nga na isang pribadong investigador noon para sundan si Avery. Ilang taon na ang nakalipas noon para subukang maghanap ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanya na makatikulong sa kasong ito ng kustodya. Kaya dahil nakataya ang kustodiya ng kanyang apo, sinasabi ng FBI na si Francisco ay di umano'y handang maglabas ng libu-libong dolyar para mawala ang problema. At ang problemang yon ay si Jack Avery. Ito ang tala ng mga paratang kung paano umano nabuo ang planong ito. Ayon sa mga dokumento ng korte, noong Marso 22, 2021 si Francisco umano ay nagsulat sa group chat ng pamilya. Paano yon? Na gusto umano niyang takutin si Jack Avery. Sinulat niya at quote, tawagan si Barca, hindi pa masyadong maaga para yan. Mahalaga ito para sa investigador dahil lumabas sa ebidensya na sangkot sina Gabby Gonzales at ang kanyang dating nobyo. Ang pangalan niya ay Kai Cordery at siya ay nahaharap na rin na yon sa mga kaso. Tinangka raw nilang kumbinsihin si MMA fighter Dustin Barca para takutin si Jack Avery. Walang kasong kinakaharap si Dustin Barca kaugnay nito. Mililino lang namin ito. Sa isang punto, sa mga susunod na linggo, ang plano para takutin si Jack Avery ay umabot sa panibagong antas. Sinusubukan daw nilang maghanap ng pumatay kay Jack Avery. Noong Abril 2021 ayon sa FBI, nagpadala si Francisco, ang tatay ni Gabby, ng 10,000 kay Kai Cordery para pumunta sa dark web at umupa ng mamamatay tao. Ayon sa investigador, pinilit ni Francisco na palabasing para sa Web Development Services ang pera. Pero sabi ng ahente, panakibutas lang ito. Walang nagawang trabaho para sa 10,000 na yon pagdating sa Web Development Services. Para raw ito sa isang bagay na napakasama. Punyo 2021, di umano'y nagpadala pa ng mas maraming pera si Francisco kay Kai Cordery. Sa pagkakataong ito, $4,000 naman. At ayon sa mga dokumento ng korte, noong Hunyo 5, 2021, nagpadala si Cordery ng $4,000 na invoice kay Francisco Gonzales sa pamamagitan ng kanyang site na Whisper Business. At kalaunan ay binayaran ni Francisco ang halaga. Lumabas ang singil sa mga bank record ni Francisco na ipinatawag sa pamamagitan ng supina. Sinabi ni Cordery na hindi siya gumawa ng web development services at naniniwalang panakip lang ang invoice. Narinig mo nga at tila may tinutulungan si Cordery. Pero may mga kaso siyang kinakaharap na tatalakayin natin mamaya. At meron kang isang social media star. Ang boyfriend niya noon na si Kai Cordery at pagkatapos ay ang abogadong ama ni Gabby na di umano'y nagplano nito. Hindi ko talaga alam. Gusto ko sanang ituro kung saan sa internet pwede maghanap ng hitman. Pero itong grupong ito ay inisip na tama ang ginagawa nila. Ang di umano'y screen name ni Kai sa kanyang di umano'y paghahanap ng mamamatay tao ay King 69. Kaya mukhang inisip niya na nakahanap siya ng isang tao na isang contract killer.
Isang taong maari nilang upahan para targetin at patayin si Jack Avery. Pero sa totoo lang, ang taong kinakausap niya ay hindi naman talaga isang hitman. Nakikipag-usap pala sila sa FBI. May access ang mga ahente sa lahat ng ipinapadala ni Kai sa taong akala niya ay isang hitman online. Bukod pa rito, may mga mensaheng nakuha ang investigador at si Francisco ay tinawagan pa raw ang taong inakala niyang FBI agent. Gumamit daw siya ng ilang mga code word, pero hindi siya nakikipag-usap sa isang hitman. Nakikipag-usap siya sa isang miyembro ng FBI. Hi mga kaibigan, welcome sa course ko kung paano mo malalaman kung mabuting lalaki siya. Malamang, hindi. Makikita ninyo kung paano inaakusahan si Francisco at kung paano nahaharap sa kaso si Kai Cordry, dating nobyo ni Gabby Gonzalez. Paano naman nasangkot si Gabby? Ayon sa ulat, kinausap niya si Kai tungkol sa plano at posibleng pagkakamali nito. Ayon sa FBI, may naitala silang mga pag-uusap. Ayon sa FBI, may isa pa silang saksi na nagsabing sinabi ni Gabby na gusto niyang mapatay si Jack at pinag-usapan pa ang paggamit ng Bitcoin pambayad sa pagpatay. Sabi niya, gusto niyang magmukhang aksidente sa sasakyan ang pagkamatay ni Jack. Ang maganda rito, napigilan ng planong patayin si Jack. 4 na taon matapos yon, matapos sabihin ng FBI na pinag-usapan ni Francisco ang pagbayad ng libu-libong dolyar para ipapatay ang mga awit, inaresto siya ng mga pulis sa Seminole County, Florida, malapit sa Orlando. Ito ang body cam video ng operasyon. Ikaw ba ang hahawak o ako? Ooh. Uy, hello good. Kumusta ka? Ayos lang. Wala ka bang dalang armas? Wala. Gino. Ayos. Lumapit ka lang sa akin at tumalikod. Ilagay mo mga kamay mo sa likod. Ayos? Opo, Ginoo. Salamat. Halika dito, pare. Opo, sir. Kumusta po kayo, sir? Dito kayo sa Anino, tama? Check ko lang kung may armas kayo, ah. Oo. Wala po kayong dala? Wala po, sir. Wala. Na pwedeng matusok ako o anumang bagay na naman. Alam mo ba ang lahat ng nangyayari? Hindi ako. Alam ko lang na ang anak ng babae. Oo. Okay, Rio. Ooh. Ibuka mo na kuti pa ba? Mari. Tumalikod ka at ilapit ang likod mo rito. Siyempre, pare, heto na. Siguraduhin mo mahigpit, ayos ka na at komportable ka. Hanggat kaya mo. Sige, sa ngayon, pwede nating ayusin kung kinakailangan. Sige. Pamilya, asawa, nandyan ba siya or mga anak? Ang anak na lalaki ng asawa ko at ang manugang mo ang nasa loob. Tama? Oo. Ang asawa ko ay nasa LA ngayon. Sige, yung bagong silang galing Salt River. Oo. Iyan ang mga apo kong lalaki. Ooh. Ooh. Kumusta? O paliwanag namin lahat mamaya, ayos. Pasensya na. Dito, maririnig mong sinasabi ni Francisco na mainit at hindi siya komportable. Pero magalang pa rin habang dinadala ng mga deputy sa kustodidya. Kalmado siya at parang nauunawaan, pero sinabi niyang hindi niya alam kung bakit siya inaresto. Ilalabas ni Dan. Ang mga sasakyan natin sandali. Pinahalagahan ko ang inyong pakikipagtulungan. Tapos eh. Wala akong interes sa'yo. Wala na po, sir. Oh. Wala talaga. Pasabihin ko sana, sandali lang, kailangan niyang maghintay. Hello, operator. Mga resibo lang ito. Kailangan mo yan. Iiwan mo ba ang telepono mo sa bahay? Nasa itaas ito. Sige. Kunin mo na para lang naman yun sa accountant ko. Sino ang nandito? Ang anak kong lalaki at po ang asawa niya at ang apo kong babae.
Tara, dito tayo dumaan. Let's walk this way. Matagal-tagal na rin mula na magmaneho siya nung minarka ang sasakyan ng pulis. Dito mo muna ako ibaba pero sa kabila. Mas mabuti siguro silipin ko muna sa loob yan. Ayos lang yan. Wala namang laman yan. Bubuksan din namin ang bintana para alam mo, medyo mainit sa likod. Parang hindi ka komportable. John, alam ko, pasensya na bro. Hello, pero yan. Kung gusto mo may maliit na shiwang dito para ipasok ang pulso mo, pwede mo. Ayan na. Sa'yo, pasensya na to cold out. Si Francisco ay isinakay sa pulis na sasakyan at makalipas ng ilang minuto, nilapitan siya ng deputy. Oo, kinakausap nila ang anak mo. Alam ko nasa bahay mo ang cellphone mo. Hihingiin nila ang pahintulot mo na pumasok doon at kunin ang cellphone. Kung hindi, kukuha kami ng search warrant at papasok sa apartment para kunin yon. Kailangang lumabas ng anak mo, anak niyang babae, at lahat. At di natin alam kung gaano katagal. Nasa iyong desisyon. Kung papayagan mo kaming pumasok doon para kunin lang ang cellphone mo, magagawa namin yon. Kung hindi, kukuha kami ng search warrant para makapasok doon. Ayos lang yon. Hindi ito isang inisyatiba. Hindi mo kailangan ng... Pumapayag ka bang ibigay ng anak mo ang cellphone niya sa amin? Oo. Anong itsura ng cellphone mo? Itim ito, may itim na cover at iPhone. Sige, at anong itsura ng screensaver? Parang yung lock screen mo? Oo, sa tingin ko normal lang, parang Corazon o kung ano man. Sige. Walang litrato, walang problema. Paparatingin ko ang anak mo dito. Pumayag ka namang kunin namin ang telepono, tama? Opo, sir. Paparatingin ko ang anak mo dito. Sa tingin ko, hindi siya maniniwala kung ako lang ang lalapit at sasabihin yon. Kaya papapuntahin ko siya dito. At basta ayos lang sa'yo yon, papakuha natin sa kanya. At mas mabilis nating mailalabas yun dito kaysa kung hindi. Sige. Nakipag-usap din ang deputy kay Gabby's brother, anak ni Francisco, na mukhang walang alam dito. Ikaw ba si Nick? Tama. So, pwede po ba kayo lumabas dito? May dala akong mga bagay para sa tatay mo. Sige. Ryan Andrews. Pasensya na. At tapos, ang tawag dun, Jackson, Bingo tinawag. Salamat sa pagsama. Naiuwan ito sa kanya. Sige. Ang sayang nito, nakikipag-usap ako sa kanya gamit ito. Sige, pwede mo ba itong ibigay sa amin? Pakiusap? Kailangan ko kaya. Supportahan mo ako, kaya sabihin sa akin. Ang kaso nito ay mula sa California. Hinihingi nila ang teleponong ito. Alam kong kinuha ng FBI ang teleponong ito ilang taon na ang nakalipas noong naroon ng mga ahente ng FBI. Sige. Hinihiling nila ang pakikipagtulungan natin para makuha ang teleponong ito. Sa halip na gumawa ng search warrant para sa bahay para kunin ang telepono. Ilang kapalit na pagkakaroon ng search warrant kaya walang search warrant. Wala pang search warrant babae ninyo. So may search warrant na sila para sa telepono niya, tama ba? Gumagawa sila ng search warrant para sa kanyang telepono. Tinanong nila kung may warrant ka at pwede ko itong ibigay. Gusto niyang pumunta para hanapin ito para sa'yo. Kaya marahil hindi nakakagulat ang pag-aresto na ito dahil kung pakikinggan mo doon, maririnig mong sinabi ng deputy na kinuha ng FBI ang telepono ni Francisco ilang taon na ang nakalipas. Muling naalala ang investigasyong nagsimula noong 2021. Dito dinala ang anak ni Francisco sa ama niyang nasa police cruiser. Ang tanging bagay na yung na lumapit lang. Ayos lang ba sa'yo na kunin ko ito at iuwi sa'yo? Kailangan ko ring... Magpapatuloy ako. Ayaw namin siguraduhin na hindi mo ito kukunin at magsimulang mag-delete ng mga bagay. Yun lang ang ayaw namin. Sige. Gusto mo bang tumabi sa bisikleta para nakita siya? Kumusta? Uy, salamat sir! Kumusta ka?
Sinong sasama sa akin paakyat? Isa sa kanila. Pagbalik ng anak sa bahay, yun lang ang body cam video na meron tayo. Kasabay nito, inaaresto si Francisco sa Florida. Ang anak niyang sumikat sa TikTok ay inaresto sa West Coast, sa Humboldt County, sa Hilagang, California. At nasa paliparan siya nung siya ay inaresto. Pagkatapos siyang madala sa kustodya, inilipat siya sa Los Angeles. Ngayon, ito ang video na eksklusibong nakuha ng TMZ ng kanyang unang pagharap sa korte. Nakatayo si Gabby sa likod ng harang at nasa harap niya ang abogado niya, kaya hindi natin nakita ng maayos ang mukha niya. Pero sa pagdinig na ito sa korte, na tumagal lang ng ilang minuto, inilagay ang isang protective order para kay Gabby na lumayo. Hindi lang kay Jack Avery, kundi pati na rin sa kanilang anak na babae. Ngayon, sina Gabby, ang kanyang ama at dating nobyo na si Kai Cordry ay kinasuhan ng attempted murder, conspiracy to commit murder at solicitation of murder. Tungkol kay Jack Avery, sinabi niya sa podcast nung nakaraang taon na target siya ng umano'y murder plot ayon sa FBI. Pero hindi na siya nagbigay ng dagdag detalye. Hindi malinaw ang alam niya noon, pero naglabas siya ng pahayag pagkatapos maaresto ang ina ng kanyang anak. Aniya, ilang araw na ang nakalipas, 3 tao ang naaresto dahil sa umano'y planong patayin ako. Isa sa mga individual na yon ay ang ina ng aking anak na babae. Sa loob ng maraming taon, tiniis namin ng pamilya ko ang matinding pagbusisi ng publiko, maling paratang, at masasakit na pag-atake sa aming pagkatao at reputasyon. Sa panahong yon, pinili kong manahimik bilang paggalang sa legal na proseso at sa aking anak na babae. Ngayon, ang focus ko ay maging pinakamahusay na ama. Nagpapasalamat ako na ako ang nag-iisang may kustudiya sa anak kong babae na ligtas, malusog at mahal na mahal. Inaasahan kong maipagpatuloy ang pagbuo ng payapa at matatag na buhay para sa kanya. Kaus-puso ako nagpapasalamat sa aking pamilya, kaibigan, kapulisan, at tanggapan ng piskal ng distrito ng Los Angeles County sa suporta nila sa prosesong ito. Sa lahat ng sumuporta at hindi agad humusga habang lumalabas ang katotohanan, maraming salamat. Laging hanapin ang katotohanan. Ngayon nagtakda ang hukom kay Gabby ng $2 milyong na piyansa at nagawa niyang magpiyansa. Nakalabas siya ng kulungan habang dinidinig ang kaso. Ang kanyang ama at dating nobyo na mga kasamang akusado ay nananatili pa rin sa kulungan habang dinidinig ang kaso. Magandang umaga sa lahat, sa pagitan ng espresso. Hindi tulad natin. At ang eksperimento ng 13 taong gulang, may iniisip ang utak ko. Ganun lang. Hindi pa nagpo-post si Gabby sa social media mula bago siya maaresto. Samahan niyo kami ngayon para talakayin ang kwentong ito kasama si Randy Kessler, isang family law attorney. Masaya kami nandito ka, Randy. Gusto kong magsimula muna sa katotohanang nagsimula pa ito noong 2020. Dahil doon parang nagsimula ang issue sa kustodya. Batay sa alam natin, halos 5 o 6 na taon bago nagkaroon ng aresto sa kasong ito. Anong pinakanapansin mo sa takbo ng panahong yon? Parang noong 2021 pa lang, sapat na ang hawak ng FBI. Hindi ko ito sinasabi bilang abogado o alagad ng batas. Parang sa unang tingin lang, sa pananaw ng mga nanonood, pwede sana silang kumilos ng mas maaga. Tama, at kapag sinabi mong sapat na, lalo na ito ay kasong kriminal, kailangan mo talagang patunayan ito ng lampas sa makatwirang pagdududa. Isa sa paborito kong kasabihan, Chris, ay sukatin ng 2 beses, putulin ng 1 beses. Ayaw mong matalo sa ganitong kaso at walang pagmamadali basta nakatutok sila sa peking mamamatay tao, di ba? Kung kukuha sila ng bayarang impormante, hindi nila niisip ang protection ng biktima. Kaya nadagdagan ng oras, pero gusto mong maging tama. Mahirap paniwalaan ng ganitong kabigat at dramang pangyayari sa huhulihin mo, di ba? Subuking kumbinsihin ang horado na ang magulang ay papatayin ang ama ng bata. Mas mabuti nang sigurado ka. Kaya hindi ko iniinda na nagtagal sila at nakuha naman nila ang sapat na ebidensya. Mukhang sobra-sobra pa na ang nakuha nila ngayon. Oo, may mga naitalang pag-uusap at tawag sa telepono na sinasabi nilang hawak nila. Ibig ko sabihin, alam mo na, at nakita natin sa maraming kaso, lalo na sa federal na antas, na talagang tumatagal sila bago umabot sa puntong kikilos na sila at aarestuhin ang isang tao. Gusto kitang makausap dahil kadalasan, nakakalungkot man,
May kinalaman ito sa diborsyo. Sa kasong ito, matagal ng laban sa kustodiya. At naalala ko si Francisco Gonzales. At ito ay isang tao na abogado rin. Pero kung babalikan mo, mukhang talagang sangkot siya sa alitan sa kustodiya ng kanyang apo. Hindi illegal ang pag-hire ng PI para sundan ng tao, sigurado ako. Pero ngayon, kitang-kita na umiinit ng sitwasyon sa kasong ito. Bilang isang tao na nagtatrabaho at madalas sumarap sa mga ganitong mahihirap na sitwasyon sa pamilya, kailan mo ba napapansin na may kakaiba na? At nararamdaman mong umiinit na ang mga pangyayari? Sa puntong yon, hindi ko talaga alam kung kailan mo mapre-predict na may mag-hire ng hitman. Pero pag lumalagpas na sa normal, batas na lang ang pinagtutuunan natin. Bilang abogado, may kanya-kanyang responsibilidad at hangganan tayo. Legal lang ang pwede natin gawin. At para mapanatili ang lisensya natin, kailangan lang natin gawin ang tama at ethical. At para mapanatili ang reputasyon natin, kailangan lang natin gawin ang profesional. Sigurado akong hindi papayagan ng State Bar ang pagkuha ng hitman para patiyan ang ama ng apo mo. Madalas naming marinig ito at maraming pagmamalabis, maraming galit. At kami, alam mo, kami minsan ang nagsisilbing salaan kung saan dumalabas ito at sa amin ibinubuhos ng mga tao ang kanilang saloobin. At alam mo, kapag sinasabi nila ang mga ganyang bagay, sinasabihan namin sila na huwag magbiro. At sinasabi nila, hindi ba mas mura kung kukuha na lang ako ng criminal defense lawyer kung sakaling mapatay ko sila? At sinasabi ko, hindi yan nakakatawa. Kung seryoso ka kahit 1%, dapat tayong mag-usap. Hindi ako abogado mo at baka kailangan natin pumunta sa iba o sa autoridad. Madalas ko na itong marinig at nagkaroon na ako ng ganitong pag-uusap. Paano ko malalaman kung sobrang galit na ang isang tao? Hindi naman ako psychologist. Mukhang hindi rin ito ang sitwasyon na gano'n. Hindi ito yung sitwasyon na mabait si nanay pero niloko ni tatay ang korte, nadala ang bata sa ibang bansa at hindi na nakita ni nanay ang anak niya at galit siya. Alam mo, yung mga ganung bagay ay nagtutulak sa mga tao na gumawa ng matitinding bagay. Sa kaso niya, makikita sa kanyang mga video at social media na may sama siya ng loob at mababa ang tingin sa mga lalaki. Siguro nakadagdag din yon, pero hindi ko tungkulin, Chris, na sabihin kung sino ang posibleng pumatay sa asawa niya o ama ng bata. Kung malinaw sa akin, oo, may batas na kailangan sundin. Wala nang pribilehyo. Kung alam kong balak niyang patayin ang ama ng bata, lalapit ako sa mga otoridad. Tama. Maganda rin ang punto mo tungkol sa sarkasmo. Kasi minsan daw sinabi ni Francisco na mas makakatipid kung patay na lang si Jack Avery. At alam mo, sigurado akong yung mga taong dumadaan sa emosyonal na sitwasyon, gaya ng alitan sa kustodya ng bata, ay makakapagsabi ng mga ganong klase ng komento. Kailan nga ba hindi na biro ang sitwasyon? Sabi ng FBI, ganito raw ang nararanasan natin ngayon. At isang bagay na nabanggit ko dahil napag-usapan na rin natin dati ang mga kaso tungkol sa mga hitman, kontratang pagpatay, syempre sa mga pelikula. May mga tao na pwede mong bayaran ng pera at sila na ang bahala sa problema mo. Minsan bigla na lang silang nawawala sa dilim at hindi mo na alam kung sino sila. At mukhang iyon ang inakala ni Gabi Gonzales at ng kanyang pamilya na kanilang kinakaharap. Pero sa totoo lang, isang ahente pala ng FBI iyon. Nakakita na tayo ng maraming kaso kung saan may pulis na nagpapanggap bilang nakakatakot na bayarang mamamatay tao. Ano ang masasabi mo sa simula ng investigasyon at ang kahulugan nito sa hinaharap na kaso? Dito kasi nauuan ng FBI ang maraming ebidensya. Sa tingin ko, mas madali itong kaso kapag may inupahang hitman na tatalon mula sa damuhan, maglalagay ng gulong sa kalsada at babarilin ng tatay habang ibinabalik ang anak sa nanay para sa pagdalaw. Nahuhuli rin sila. Hindi ito parang pelikula. Hindi sila profesional at hindi naniningil ng daan-daang libong dolyar. May mga balita na sa ilang libong dolyar lang, may nag-iisip na kaya niyang pumatay ng tao. Wala silang pakialam at palaging nahuhuli. Yung katotohanan na isa talaga itong tao mula sa law enforcement, dapat ay siguradong-sigurado na ang kaso dahil huling-huli na nila ito. Yung taong magpapatotoo laban kay nanay at sa tatay niya ay yung taong akala ni nanay ay inupahan niya para gawin ang pagpatay, para pumatay. Sa palagi ko, mas matibay at malakas ang kaso. Hindi ko rin alam paano sila makakalusot. Oo, sasabihin ng depensa na biro lang o madilim na katatawanan yan, pero sinundan ito ng aksyon. Hindi lang ito parang sana mamatay ang asawa ko tapos isang araw patay na siya. May nangyaring A plus B equals C. Maganda ito at napag-uusapan natin ng mga aksyon na tumagal ng ilang taon. Tuloy-tuloy lang lahat. Matagal na.
Nagsimula pa ang laban sa kustodiya noong 2020. Si Jack Avery ang may kustodiya ng bata. Nagko-co-parenting sila kahit papaano. Malinaw na hindi masaya ang pamilya sa panig ni Gabi. Gaano katagal tumatagal ang mga alitan sa kustodya? Kahit may desisyon na at may nabigyan na ng kustodya, gaano ba kadalas umaabot ng 5 o 6 na taon ng usapan kung sino ang dapat may kustodya ng bata? Nagpapakomplikado ito sa trabaho ko. Minsan, interesting, pero mas madalas komplikado dahil di ito tulad ng business transaction. At kapag nadadamay pa ang mga lolo at lola at gusto rin nilang protektahan ang anak nila dahil wala namang ginawang masama ang anak nila, alam mo yun, gusto rin nilang masiguro na may relasyon sila sa apo nila. At alam mo, nakikita natin yan sa kaso ng Adelson kung saan sobrang nadamay ang mga lolo at lola na tumulong pa silang magplano ng pagpatay. Sa kasong yon, talagang nangyari ang pagpatay, di ba? Pwedeng magpatuloy ang mga kaso hanggang mapagtanto ng lahat na dapat ko na itong tanggapin. Para sa akin, tuguling ang mahusay na abogado na sabihing tanggapin ang pagkatalo, piliin ang pinakamainam na opsyon at tapusin na ito. May nakausap ako kagabi hanggang alas 10, ipinaliwanag kong magastos ito at hindi ka na makakausap. Hindi mapatutunay ang ikaw ang tama. Hindi sasabihin ng hukom na ikaw ang anghel at siya ang demonyo. Mauwi rin ito sa kung anong resolusyon. Subukan ninyong ayusin ito sa sarili ninyong paraan. Dahil kung kayo mismo ang mag-aayos, mas maganda ang kalalabasan kaysa kung ang isang hukom na hindi kayo kilala ang magdesisyon. Oo, Chris, minsan sobrang galit ng tao at iniisip nilang sila lang ang tama kaya di nila nakikita ang panig ng iba. At wala silang mga abogado o wala silang magagaling na abogado na nagpapaliwanag na may ibang panig pa. Hindi ka magmumukhang maganda kapag nasa harap ka na ng hukom at lumabas ang ganitong mga detalye o ang ganong mga detalye. Kailangan ng bata ang parehong magulang at parehong may karapatan ang bawat isa na makasama ang anak. Nagsisimula ang hukom sa pag-isip na parehong magulang ang may karapatan sa bata. Oo, maaaring magpatuloy ang mga ito sa kasamaang palad. Oo, at hindi ko alam kung anong klaseng legal na representasyon ang meron sa panig ni Gabi, maliban sa kanyang tatay na nagtatrabaho sa personal injury law sa Florida. Pero paano mo, at mas interesante lang talaga ito para sa akin sa pangkalahatan, paano mo inaharap? Kasi sigurado ako, ibig kong sabihin, araw-araw kang nakikisalamuha sa mga taong dumadaan sa matitinding pagsubok. Paano mo inaharap kung ang kliyente mo, tulad ni Gabi Gonzales, ay may tatay na masyadong nakikialam? Bata pa siya. Pero bilang abogadong tumutulong sa pamilyang may ganitong sitwasyon, paano mo hinaharap ang iba't ibang personalidad nila? At kailan ka dapat magsalita kung meron kang magulang na masyadong nangingialam at mas gusto pang makialam kaysa sa mismong kliyente? Gaano karaming oras ang meron ka? Hindi. Sandali, hindi. Ibig ko sabihin, may mga kinakatawan kaming mga abogado at kinakatawan namin, alam mo na may mga abogado na dinadala ang kanilang mga anak. Kamakailan lang, may isang abogado nagdala ng kanyang anak na babae sa aming opisina para sa konsultasyon. Palagi kong sinisigurado na tinitingnan ko ng diretso ang kliyente. Minsan, nainis ang magulang na nagdala ng bata. Alam mo na, at sinasabi ko, ikaw ang kliyente namin. Kung gusto mong sabihin sa akin ang isang sekreto kahit hindi alam na niyong ama, ikaw ang may pribilehiyong yon. Ikaw ang kliyente namin kahit sino pa ang nagbabayad. Alam mo, at minsan, ibig sabihin nito ay hindi kami kinukuha dahil maring ang ama ang may pera. Mahirap, lalo na kung abogado ang ama. Sa kabilang banda, maganda rin ito dahil ang mas matatanda at may karanasan ay maaring maging tinig ng katuwiran. Maaring sabihin na naiintindihan ko si Kessler. Paliwanag niya, kahit nagawa ni tatay ang mga yon, basta kasama pa niya ang magulang niya, hindi siya delikado. Kung hindi siya nahuling lasing magmaneho, hindi rin agad ang pagbabawal ng korte na magmaneho siya kasama ang mga bata. Kaya parang double-edged sword ito. Pero kapag merong sobrang mahigpit at masyadong nakikialam na magulang sa isang kaso ng kustodiya, maaring maging mahirap pero kailangan ng pasensya at pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. At minsan kailangan lang natin protektahan ang sarili natin at ilagay ito sa sulat at sabihin, pakinggan mo, sasabihin ko ito sa'yo, pero isusulat ko rin ito. Kapag kalmado ka na, basahin mo ang liham na ito ng ilang beses, tapos mag-usap tayo. Maganda ang tanong mo, Chris, at mahirap ito. Hindi lahat ito tungkol sa magulang, pwede rin mangyari sa iba. Kadalasan mga kamag-anak, ahente, o manager ang nagtatangkang protektahan ang kliyente, minsan pati laban sa atin, dahil iniisip nilang gusto lang natin kumita bilang abogado. Tama ba? Iniisip ng marami na hindi tayo nabibigay ng tamang payo at sinusubukan nating ibigay sa kliyente kung ano ang pinakamabuti para sa kanila, hindi kung ano ang pinakamabuti para kay lola, lolo, tito o kapatid. Ito ang pinakamabuti para sa iyo at sa anak mo. Minsan, hindi rin namin alam at sinusubukan namin alamin. Mahirap ang sitwasyon pero hindi ako nagre-reklamo at nag-e-enjoy ako. At sa tingin ko, alam mo,
Kung gagawin natin ito ng matagal at seryoso at pag-iisipan natin at muli sukatin ng 2 beses bago putulin, mas maganda ang kalalabasan ng trabaho natin kaysa sa isang taong nagmamadaling pumunta sa korte at basta na lang idinabato lahat at sinasabi, hukom, tanga siya. Alam mo ba ang sinasabi ko sa mga tao, Chris? Sinasabi ko na ang mga taong mananalo sa kustodiya o mas magandang resulta sa mga kaso ng kustodiya ay yung mga nagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa kabilang panig. Yung mga nagpapakita sa korte na handa silang makipagtulungan sa kabilang panig kahit gaano pa sila kasama dahil ito ang ama o ina ng bata. At mukhang totoo nga yun. Gaano kaya kalaki ang posibilidad na si Gabby kung mapatunay nagkasala siya sa mga kasong kinakaharap niya at alam mo, makakatanggap siya ng mabigat na sentensya sa kulungan. Sa palagay ko, kung mapatunay nagkasala siya sa mga ibinibintang sa kanya dito. Ano kaya ang posibilidad na makita niya? Lalo na kung sinabi ni Jack Avery na ayaw niyang makita ng bata ang ina nito bago mag-18 ang bata. At syempre, pagkatapos nilang mag-18, maaari na silang gumawa ng kahit anong desisyon na gusto nila pero ayaw nila. Sabihin na lang natin na ayaw ni Jack na dalawin ng anak na babae ang nanay niya sa kulungan. Ibig ko sabihin, ano kaya ang chance na makagawa siya ng argumento para makita pa rin ng bata kahit makukulong siya ng matagal? Mahirap talaga ang isyong yan at may mga ganitong kaso. Sa Kentucky, may kasong ang ama na rapist ng ina ay binigyan pa rin ng karapatang bumisita dahil may karapatan daw ang bata na makita ang ama nito. Iba-iba ang bawat kaso. Kailangan mong patunayan sa hukom na matutugunan ang lahat ng alalahanin. May mga taga-masid at supervisor doon para tiyaking tama ang lahat at may otoridad tapusin ang pagkikita. Malamang maging mahirap ito pero nakadepende sa hukom. Mahalaga ang mga hukom pero hindi iniisip ng tao yon. Pero alam mo, ang tanong talaga ay ano ang gagawin ng hukom para sa kasong yon sa ganong sitwasyon? Ano ang nararamdaman ng hukom na yon? Mas mahalaga bang malaman ng bata ang tunay niyang magulang kahit masama ang ginawa nito? O mas mahalaga bang hindi siya malantad doon? Mahirap, pero walang batas na nagsasabing mawawala ang karapatan niya sa kustodya at oras ng pagdalaw sa anak kahit nakatulan siya ng krimen. Walang batas na nagsasabing otomatikong garantisado pa rin ang oras ng pagdalaw niya sa anak kahit ginawa niya yon. Kailangan pa ring suriin bawat kaso. Tungkol naman sa mga hukom, nakapagpiyansa siya. Si Gabby ay nakapagpiyansa. Binigyan siya ng $2 milyong na piyansa. Ang tatay niya at dating nobyo na may kaso rin ay nakakulong pa rin hanggang ngayon. Sa tingin ko, tulad ng piyansa, nagkakaiba ito ayon sa estado at lalo na sa hukom. Sa mga kasong ganito kung saan may inaakusahan ng mabigat na krimen gaya niya, nakakaya pa rin nilang magpiyansa. Gaano kaya kadalas na alam ng hukom kung posible talagang mabayaran ng isang tao ang halagang yon kapag binanggit nila ito sa korte? Hindi nila alam at sigurado bahagi ng argumento yan. Bakit mas mababa ang piyansa ng mahirap kaysa mayaman? At ang punto ay gusto mong ikayatin silang bumalik sa paglilitis. Kung may taong may $100 milyong at ang piyansa ay $200 lang, madali niyang mababayaran ito at makakatakas sa bansang hindi napapabalik ng tao. Kailangan mong gawing mas malaki ito kaysa sa kabuuang yaman nila para malamang bumalik sila para sa paglilitis. Alam mo, interesante ang usapan ng piyansa kasi pera ang kapalit ng posibleng habang buhay na kulong. Kung uutanin mo pa ito sa magulang mo, mas mahalaga ba sa'yo na maibalik ang pera o ang kalayaan mo? Mahirap magdesisyon bilang hukom sa pag-utos ng piyansa, kaya madalas walang piyansa. Pero tandaan, inosente tayo hanggat di napapatunay ang nagkasala. Kung kaya niyang magpiyansa, may karapatan siya at sana bumalik siya para mapatunayan ang kanyang kawalang sala. O hindi alam ng mga hukom dahil sining ito hindi agham. Walang mathematical na formula na magsasabing kung ang isang tao ay may halagang $2 milyong, ang piyansa ay dapat katumbas ng isang kapat ng kanilang yaman or net worth o kung ano paman. Isa lang itong pagsusuri ng hukom. Ano ang pinakamabisang paraan para masigurong babalik sila sa paglilitis? Oo, lagi may debate sa maraming ganitong kaso pagdating sa piyansa. Siyempre, depende sa estado, depende sa hukom. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dito. Nakakabahala ang mga paratang. Kahit sikat na TikToker o si Joe Smith lang sa kalsada. Talagang nakakabahala ang mga paratang laban sa pamilyang ito. Randy Kessler, abogado ng Batas Pampamilya. Laging masarap kang makasama dito sa Law and Crime. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat, Chris. Iyan po ang pangtatapos ng On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify at na yon sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod,